Ezekiel, Kabanata 11. Ihayag mo ang iyong panaghoy para sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mo, ang iyong ina ay parang isang leon. Pinalaki niya ang kanyang mga anak. Nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon. Isa sa kanyang mga anak ay tinuruan niya, kaya ito ay natutong manila at manlapa ng tao. Nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong, ikinulong at dinala sa Ehipto. Naghintay siya ng naghintay hanggang sa mawalan ng pag-asa. Kaya inaruga ang isa pang anak niya na nang lumaki, naging isang mabangis na leon. Sumama siya sa ibang leyong tulad niya at siya'y natutong manlapa ng tao. Iginuho niya ang mga tangkulan ng kalaban at kanyang winasak ang kanilang mga bayan. Ang buong lupain, lahat ng mamamayan ay nangingilabot sa kanyang atungal. At nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot. Iniumang nila ang kanilang mga lambat at siya ay nahulog sa kanilang patibong. Siya ay ikinulong nila at dinala sa hari ng Babylonia. Pinabantayan siyang mabuti. Mula noon, ang ungal niya ay di na narinig sa mga bundok ng Israel. Ang iyong ina ay tulad ng baging ng ubas, itinanim sa tabi ng batis. Sapagkat sagana sa tubig, kaya ito ay lumago at namunga ng marami. Matitigas ang kanyang mga sanga, bagay na setro ng hari. Ito'y tumaas, umabot sa mga ulap, namumukod nga sa taas, namamalas ng lahat. Ngunit dahil sa matinding galit, ito ay ibinuwal. Bunga nito ay nalanta sa ihip ng hangin. Ang puno ay natuyo, sa huli ay sinunog. At ito nga'y itinanim sa disyerto, sa lupaing tuyong-tuyo, kauntimay walang katas. Ang punong iyon ay nasunog, bunga't sanga ay natupok, kaya't wala nang makuhang gagawing setro. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin.